Magandang araw, Pilipinas! Isa na namang malakas na bagyo ang namataan sa Philippine Area of Responsibility at patuloy na nagpapalakas habang papalapit sa ating bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdala ito ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang rehiyon. Para sa detalye ng sitwasyon at lagay ng panahon sa mga apektadong lugar, narito ang ating reporter na si Ralph Cabral. Maraming salamat, Dwayne. Kasulukuyan tayo narito ngayon sa Batangas City. Isa sa mga lugar na direktang daraanan ng bagyo. Ramdam na nga pabugso-bugsong ulan at malakas na hangin. Ayon sa huling update ng Pag-asa, ang bagyong Barbara ay taglay na lakas na hangin na 45 km per hour, malapit sa gitna at pabugsong 55 km per hour. Inaasahan tatama ito sa kalupaan bukas ng hapon o gabi. Nagpapatupad na rin ng preempted evacuation ng lokal na pamahalaan para sa mga nakatira sa mababang lugar, tabing ilog at mga landslide-prone areas. Pansamantala rin sinuspende ang biyahe ng ilang barko at mga eroplano dahil sa masamang panahon. Nakalerto ngayon ng mga rescuers at iba't ibang ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakantabay sa opisyal na anunsyo. Maghanda ng emergency kit at iwasang lumabas kung hindi naman kinakailangan. Maraming salamat, Ralph. Patuloy naming babantayan ang paggalaw ng bagyong ito. Manatiling ligtas at alerto. Mga kababayan, magbabalik kami para sa karagdagang balita. Isa na namang issue ng korupsyon ng lumulutang at ngayon ay may kinalaman ito sa flood control budget. Nagpapansaning nagpoprotekta sa taong bayan laban sa matinding pagbaha. Lumalabas sa bagong ulat na malaking bahagi ng pondong nakalaan para sa mga flood control project ang posibleng nauli sa irregular na transaksyon, overpricing at mga ghost project. Para sa detalye, narito si Baby Liz Carolay. Salamat, Dwayne Reyes. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, lumalabas sa investigasyon na may mga proyektong flood control na hindi natatapos. Sa mabagal na paggawa, kaya naman hindi akma sa pangangailangan ng komunidad. Sa kabila nito, halos ubos na umano ang pondo at nagdududa ang publiko kung saan talaga napupunta ang malaking bahagi ng budget. Kabilang sa mga natuklasan ang umano'y overpriced materials kung saan mas mataas ang presyong idideklara kumpara sa aktual na halaga. Ghost project na nakalista bilang kumpleto sa dokumento pero walang nakikitang aktual na istruktura sa lugar. Padulas sa kickback ayon sa ilang whistleblower na nagsasabing may porsyento na pupunta sa ilang opisyal. Ayon sa mga eksperto, kung nagagamit ng tama ang flood control budget, maaari sana nitong mabawasan ang matinding pagbaha tulad ng nararanasan nitong mga nakaraang linggo. Ngunit dahil sa katiwalian, ang pondo para sa kaligtasan ng mamamayan ay nagiging mapagkakakitaan ng ilan. Sa ngayon, patuloy ang panawagan ng publiko na mas higitan na audit at mas mabilis na investigasyon upang matiyak na ang bawat pisong galing sa kaban ng bayan ay nagamit sa tamang proyekto. Lalo na't buhay at kabuhayan ang nakatayan. Maraming salamat, Elaine. Habang patuloy ang investigasyon, muli ito nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng transparency at integridad sa paggamit ng pondo ng bayan, lalo na sa mga proyektong nakalaan para sa kaligtasan ng publiko. Sisikapin namin ihatid sa inyo ang mga susunod pang update sa issue ito. Sa oras na maging available ang bagong impormasyon. Ako si Dwayne Adrian Reyes at ito ang What's Up Balita. Para sa karamihan ng mga Pilipino, hindi lang ito tungkol sa corona, kundi sa patuloy na pagpapakilala ng ating galing, talino at karakter na Pilipina sa mundo. Isang muli na namang proud moment para sa bansa at patuloy kami magbabantay sa mga susunod na kaganapan sa Miss Universe Arena. Ako si Maria Cecil Atienza at ito ang What's Up Balita. Magandang araw, Pilipinas! Sa ating sports update, huling na pag-usapan ng karera ng anak ni boxing legend Manny Pacquiao na si Emmanuel Eman Pacquiao Jr. Patuloy na umani ng atensyon ang kanyang pagpasok sa amateur boxing at ang mabilis na pag-improve ng kanyang training. Para sa detalye,
Nasa kabilang linya ang ating sport correspondent na si Jake Saludo. Saludo. Maraming salamat, John Matthew Martinez. Tama ka dyan, patuloy na umaangat ang pangalan ni Eman Pacquiao Jr. sa mundo ng boxing. Sa ngayon, nakatutok si Eman sa kanyang training sa ilalim ng ilang veteran coaches. Ayon sa kanyang camp, nakalaan ang malaking bahagi ng kanyang oras sa conditioning, footwork drills, at paghahanda sa mga paparating na amateur boxing. Kamakailanman, nagpakitang gilas si Eman sa sparring session kung saan pinuri siya ng mga trainer dahil sa kanyang bilis, timing, at disiplina. Bagamat anak siya ng isang boxing icon, malinaw raw na nais ni Eman na bumuo ng sarili niyang pangalan sa sport. Maraming salamat, Jake Saludo. Tunay nga exciting ang future ni Eman sa boxing. At siguradong marami ang susubaybay sa kanyang pag-usbong. At ayan ang ating sports update para sa araw na ito. Magandang araw, Kalalegya. Inimbestigahan ngayon ng mga pulis ang pagkamatay ng isang babaeng modelo sa Quezon City. Pulis siyang nakita kasama ang kanyang ex-boyfriend na siya rin nagdala sa kanya sa ospital. Narito ang detalye mula sa ating reporter, Alegya. Tama ka, Sir Martinez. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulis ng Quezon City matapos ideklarang dead on arrival ang 26 anyos na modelo ayon sa mga pulis. Nagtamo ang biktima ng mga pasa, galos na ngayon ay sinusuri upang malaman kung may foul play ang nanaganap. Ayon sa statement ng ex-boyfriend, natagpuan niya ang babae na walang malay at agad itong isinugod sa ospital. Pero taliwas dito na may kaibigan na biktima ang nagsasabing magkasama pa raw ang dalawa ilang oras bago ang aksidente. Kasunod nito, tinitignan ng mga investigador ang CCTV footage sa lugar kung saan huling nakita ang dalawa. Inaasahan ding ilalabas ang autopsy report na nakatulong na matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay. Maraming salamat, Alegya. Patuloy naming babantayan ang pag-usad ng kasong ito habang hinihintay ang resulta ng autopsy at iba pang ebidensya. At dyan nagtatapos ang mga balita ngayong araw dito sa WhatsApp Balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ako si Dwayne Adrian Reyes Ako si John Matthew Martinez. At ako si Maria Cecil Atienza. na naghatid sa inyo ng mainit at kakaibang kaganapan mula sa bagyo, korupsyon, sports at iba pang balita na dapat malaman ng bawat isa. Tandaan, kahit gaano pa kabisi ang araw, huwag nating kalilimutan ng tumawa at magpahinga sandali. Dito sa WhatsApp Balita, sinisigurado namin may hatid kaming tamang balita, kaunting aliw at konting kwela para sa bawat isa. Mula sa amin dito, mananatiling alerto, ligtas at masigla. Hanggang sa muli mga ka-WhatsApp, paalam at patuloy na maging mapagmatsyag sa bawat kaganapan sa paligid.